Meron akong i-unbox na isang DC na DC powered soldering iron. So tingnan natin guys, buksan natin. Tapos check natin kung maganda ang kanyang features. Bago tayo guys mag-umpisa, isa muna maikling intro. Ito na siya. Bali sa Shopee ito galing. Soldering iron siya guys. Kuha na siya, bali wireless na siya. Rechargeable lang siya ng USB. 5 volts lata. So ito yung kanyang meron siyang sleep function, temperature rises and 5 seconds, multiple power supply modes, soldering iron. Okay. So itong kanyang laman. Ayan, parang pen soldering iron siya. Kanyang mga instructions. Ito. So kaunti lang yung nakasulat. Ito meron siyang kasamang pad, yung pinaglilinisan ng tip. Ito ano kaya ito? Meron siyang pre na soldering lead. Tapos ito yung kanyang USB cord for charging, type C na guys. Ayan. Tapos ito ang kanyang yung patungan ng soldering iron, para pag nilapag mo yung soldering iron dito mo lang siya papatong. At ito ang kanyang tip. Actually guys, pwede kang umorder ng mga tip nito. Pero sa package na to, isa lang yung kasama. Pwede ka na lang mga umorder. Kasi meron silang tip na yung may flat dito yung lapad. Meron yung parang yung semi basta marami ka ma-order. So ang kanyang power is 8 watts. Okay. Ito yung kanyang USB port. Hindi ko lang alam guys kung naka-ano na to. Naka-charge na. Pero usually sa iba kasi pag bumibili ka ng ganyan, naka-pre-charge na. Dito siguro. Ayan, tama dito nga. Ito guys, yung pag lilinisin mo yung tip mo, ipapahid mo lang dyan. Okay. So parang screw type lang siya. Ini-screw. Okay guys. Basahin ko lang sandali guys yung instruction niya, tapos babalikan ko kayo para hindi masyado mahaba ating video. So pinasadaan ko lang sandali. Hindi naman masyado marami nakasulat dito. Bali nakalagay lang dito yung paano sa mag-power on tsaka power off. Tapos temperature niya nakalagay dito. Green, pag unang bukas magpa-power on lang siya, try natin 5 seconds. Nakalagay dito, press and hold for 5 seconds to press power on. Press natin, yung unang makikita natin kulay is green. Green indicator is low temperature. Low temperature niya is between 330 to 350 degrees. Tapos ang kanyang susunod na ilaw na mag-indicate pag press natin uli is blue, medium temperature yon. Bali mga 370 to 400 degrees centigrade, Tapos yung pinakahuli, yung pinakamataas na temperature is red. Mag-iilaw ng red, meaning nasa nasa 430 to 450 degrees centigrade. Tapos pag tapos ka nang gamitin, press mo lang ng mga 5 seconds, magpa-power off siya. Tapos ito yung kanyang
pang cleaning ng tip. Dito ilalapag. Ayan. Maybe dito. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos, yung kanyang outside body, stainless, no? Stainless steel. Tapos, rechargeable sa using 5 volts. Yung mga pang-charge ng cellphone natin, pwede yun, pang-charge. Kaya kung ito, ayan, pwede nyong gamitin to para sa charger nyo. Pero Type-C naman siya. So, pwede na yung charger ko siguro sa cellphone. Wala na ibang mga kasama. So, yan lang guys. Napakasimple lang. Ang tawag dito is soldering pen. Kasi para siyang lapis lang ganyan. Ngayon guys, test natin. Kung maganda siya, magandang gamitin, convenient. Pwede na siya guys. Mga pang table lang na. Pang madali lang na na panghihinang. Pero kung talaga matagalan, siyempre gamitin nyo na guys yung normal na soldering iron natin. Kasi ito siguro ang tip nito siguro tatagal din, pero depende siguro sa tagal ng paggamit. Ang nakalagay din kasi dito sa ano niya, wag siya masyadong gamitin ng dire-diretso na matagal. Siguro makapaghinang ka na mga konting pagdungtong-dungtong, pwede mo siyang switch off, power off, para hindi masyadong matagtag yung kanyang heating element tsaka yung kanyang tip. Tapos dito yung kanyang charging port. Siguro ayan, may parang may maliit na light yan. Siguro pag sinaksak ang charger, subukan nga natin. Titingnan natin kung meron siyang light indicator pag tina-charge. Okay. Pwede siguro tong kwan. Yung isang kwan ko. Yeah. Try lang natin. Ayun nga, indicator nga light. So, red pa siya. Ibig sabihin, hindi pa siya masyadong fully charged. Okay. So, try natin yung kanyang mga lights na sinasabi. 1, 2, 3, 4. Ayan. Naka-on yan. Tapos, isa pa uli. 1. Ilo-long press lang na guys. Sa lobat siya guys. O, hindi natin siya hindi ko siya guys ma-demonstrate ng yung may green, blue. Kailangan natin na i-full charge. Pero try lang. Bukan natin Ayan, power on. Green, ayun. Yung green yan, yung low temperature na 330 to 350 degrees. Ba, umiinit. Ang bilis ng minute guys. Seconds lang. Subukan natin yung blue. Yun. Itong blue is, alam mo, gusto mo itaas yung temperature mo ng mas mataas pa sa green. Sa medium temperature, bali 370 to 400 degrees. Okay, yung red, subukan natin. Ayun. Yung red, yan ang maximum niya for 430 to 450 degrees. Yun. So, yan. Try natin guys yung kung makakapag tayo. Tanggalin ko lang muna guys Yan. Bago tayo kailangan safety tayo. Bunutin natin sa saksakan. Okay, so try lang natin kung kaya niya ng ay, galing, ang bilis. Siya lang guys, nakapag kagad siya, seconds lang yan guys, Ganda, maganda. Mukhang magugustuhan ko to. Okay, so linisin na natin. Tapos pag hindi na natin gagamitin, press lang natin ng yan, ganon. Power off na yan. Lalamig na yan guys. Nakita nyo naman guys kung gaano kabilis, no? So maganda siya guys. Na-impress ako doon Ang bilis Ang bilis siyang painitin. Mabilis din siyang tunaw ng tingga. Tapos nga pala, ito pala, pag within 10 minutes, hindi mo siya ginalaw, hindi mo siya ginagamit,
automatically off siya para matipid yung battery. So maganda guys, no? Magandang klaseng soldering pen ito. Ayan, parang lang lapis. Ball pen. Ayan. So ang gagawin ko, lilinisin ko lang to guys, kasi mapangit naman iiwan sa tip na may ganyan. So painitin ko lang, i-on lang natin uli para yan, mapainit natin. Red, yan sa red. Lagay ko lang muna to rito. Ayan. So ayan guys, konting basa lang, hindi naman masyadong kailangan basang-basa. Para pag pinahid natin yung maiiwan yung flux. So ayan na, malinis na siya guys. Andun na yung tingga na naiwan na doon sa foam. Gaya na sinabi ko guys, pwede tayong umorder ng mga tips nito, iba-ibang klase, yung mga meron yung milapad, may ano. Basta kailangan yung specs ng sukat nito, siguro mga ano to, ilang millimeters yan. Yun din ang i-order nyo para hindi magkamali, baka ibang size mapadala. Pero usually kasi pag sinabi mong soldering pen, parang ginawa na nilang universal lang, pare-pares na ang size eh. So siguro pag sinabi mo lang tip ng soldering iron na pen type, parehas ng size niyan. Okay, pero try nyo rin guys, subukan kung gusto nyo rin magkaroon ng ganito. Napakabilis, legit, nakita nyo naman, di ba? Ilang seconds lang yun. Tsaka hindi pa siya full charge masyado. Okay, so nabasa ko rin kasi sa wala dito sa manual niya guys, wala to. Wala rito yan kasi iyan lang naman nakasulat to. Nabasa ko sa mga review sa online, nakita ko doon na ganun nga yung specs niya. 10 minutes na hindi siya ginagamit, naka-idle lang siya, nakapatong na sa kanyang ganito patungan, nadidetect niya, magpa-power off siya. Tapos kapag gusto mo siyang i-power off ng mas mabilis, pindutin mo lang siya uli ng 5 seconds. So ngayon guys, subukan natin 70 tsaka 400 range na temperature. Ito mabilis, okay na. Ayan, yan, nagkuha na siya agad. Ayan guys. Okay, so sa blue pwede ko siyang gamitin. Sa red kanina napakita ko na napakabilis, so hindi na natin pupuntahan yung red. So dito red, wag na. Yakap ko na lang 1, 2, 3, 4. Ayan. Dito guys, dito siya, hanggang dito lang siya pwede hawakan na. Dito lang kaya hawak sa yung may black. Kasi yan ang insulation niya. Huwag kaya hawak dito. Kasi medyo dito hindi pa gaano. Pero banda ron siguro masyado mainit. Pero para safe, dito ka lang sa black side. Okay. So, final review ko, maganda siya guys, gamitin. Medyo convenient. Napakadaling gamitin. Tapos ano pa siya. Very portable. Walang wire, walang sasabit-sabit na wire habang naghihinang ka. Siyempre, yung mga may wire na soldering iron ko, pang mga pang heavy duty work na. Pag sa mga light, lang siguro to, pwede. Pero, pwede rin to, mga magdudugtong-dugtong ka ng dalawang wire. So, very good siya guys. Pwede na to. Okay, so, sulit naman siguro ang pagkabili ko at nasatisfy naman ako. So sa mga inyo guys, kung gusto niyo rin magkaroon ng ganito, pwede siyang hanapin sa sa Lazada or sa Shopee. Ito sa Shopee ko ito nabili. I-type nyo lang guys ang soldering iron pen or soldering pen, ganyan. Lalabas na yan. Maraming mga lalabas na iba-ibang brand, pero pare-paras lang itsura. So yun lang guys, hanggang dito lang yung aking bibigay sa inyo na review.
Unang-una, napakabilis niyang painitin, mabilis din siyang i-off. Yung nabanggit ko kanina na pag mga naka-idle siya ng mga siguro mga 10 at least 10 minutes, pag hindi siya ginagalaw, mag-off na siya. Yung meaning siguro ano na siya, yung mamamatay na siya para matipid yung kanyang battery. So, ang advice ko lang guys, ingatan nyo na lagi ang tip. Yan, ganyan lang. Linis-linisin yung ganyan. Huwag nyong kukustusin guys, na huwag nyong lilinisin ng mga, halimbawa, mga matalas na bagay, mga blade, mga ganyan, kasi masisira yung tip niyan. So, ganyan lang sa guys. Ayan, medyo malamig-lamig na sa banda. Bilis din lumamig. Dito nahawakan ko na. Ayan, dito nahawakan ko na rin. Ayan, yung pinaka-tip. So, very convenient gamitin. Okay guys, kung nagustuhan nyo guys itong aking simpleng pagre-review, paki-like and share. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV. And also press the notification bell para ma-update pa kayo sa mga susunod pa mga video. Maraming salamat. Bye-bye.